Sinampahan ng patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman ang re-electionist na si Batangas Congresswoman Jervil Luistro. Sa anonymous complaint, hiniling na imbestigahan ang kongresista dahil sa sinasabing pamimili ng boto, premature campaigning at paggamit ng pondo ng pamahalaan. Whether it be Malacanang or the judiciary, natatayo talaga na bilang independent body na hindi madidiktahan. Please, yan ang gusto namin, Senador. Gusto namin na magkaroon na hindi mga nasisilaw sa kaban. Gusto namin yan. Yan ang hinihintay namin ngayong A12. Ito ang Vice Presidente kung ano-ano na ba ang naitulong nito sa bansa bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Question mo ang Vice Pangulo. Hindi mo questionin ang sarili mo. Ikaw, ano ba na nagawa? Parang wala nga kaming alam na meron kang nagawa. Kritika ang nakikita ang motibo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing reklamo na physical injuries at grave threats sa kanyang kapatid na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, gumagawa ng ganitong mga isyu ang kasalukuyang administrasyon upang matabunan ang totoong mga isyu ng bansa. Ngayon naman, 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako ay bigla na lang merong nag-file ng complaint kay Congressman Pulong. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka ba nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. O ano ito? Sabi ko sa inyo talagang politika lahat ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga usapin patungkol dito kay Pulong Duterte. At siyempre, pasabog ni Bibi Sara dito sa baho ni Kwakwak, umalingasaw na, nag-leak na. Di ba? O eto, confirm na mga kasama. Tuluyan na hong sinampahan ng kaso itong si Batangueña, isang kongresista mula sa Batangas, ombudsman na ang kausapin mo, Day. Para malaman mo kung ano yung mahahatol sa'yo. Pwedeng ma-disqualify, pwede talagang, hindi ka manalo. Dahil, kung sakali man, makalusot ka sa iyong distrito, pwedeng mabawi yan. Yan ang sabi ng ating mga kababayan sa Batangas. At ito, mga taga Batangas, malapit na ho ang Mayo 12. Ilang kembot na lang, 7 days to go. Pagkatandaan. Hindi lang sa Batangas at doon sa mga dorobo na pumirma sa impeachment ni Bibi Sara, isipin nyo mabuti kung ano mga pangalan sa mga distrito nyo. Kilala nyo naman sila. Meron dyan taga Laguna, taga Marikina, taga Batangas, taga Lucena, taga La Union, taga Zambales, taga Surigao, taga Antipolo, 3 taga Manila, at marami pang iba. Pero sabi ko nga sa inyo, bago tayo magsimula, happy ka ba mga kasama? Happy? Eto, kung happy kayo, sa nangyayari dito sa mga dorobo, kailangan magsaya na. Dahil hindi na yan makakatikim ng boto. Eto na. Ipasok na natin. Kung ano yung pasabog dito, pasabog na usapin. At tuloy na ngang nilaglag ni Vice President Sara si First Lady Liza Marcos sa kanyang panayam. Dito ay kanyang ibinunyag na noong nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na kung saan ay mayroong nasawi at na-overdose sa ipinagbabawal na gamot. Ibinunyag ni Vice President Sara na kung makikita natin sa police report, nandoon daw ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na kung saan isa si First Lady Liza sa nakasama doon sa loob ng kwarto na kung saan kasama din ang isang nasawi na na-overdose dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot na kung saan marami daw makikita na white powder substance. At ayon pa sa report ay suspected cocaine din. Dahil nga daw sa kahihiyan na ito, dito na sinabi ni Vice President Sara na kaya nila biglang
ipinadampot ang dating Pangulong Duterte at ilegal na inaresto para dalhin sa The Hague, Netherlands ay para pagtakpan ang naging issue ni Liza Marcos. Gate pa nga ni Vice President Sara na kapag may nangyaring anomalya, kapalpakan o kung anumang masamang nangyayari sa administrasyon na ito sa Marcos administration, ay ang kanilang gagawin ay sisiraan ang Duterte upang mabaling sa mga Duterte ang atensyon at matabunan ang totoong problema at issue na kinakaharap ng Marcos administration. Halos lahat totoo ang sinasabi dito. Bakit? Kung halimbawa nagkakaroon sila ng issue patungkol sa kanila, kung sino mga nakaupo at kakampi nila, i-reverse nila ang usapin. Gagawa nila ng kwento, itutumbukin naman nila sa mga Duterte. O eto na, nagkakaroon ng panibagong kwento. Ang tumbok naman dito kay Pulong. Bakit daw? Ang usapin pala doon sa mama na yun, kaya naman pala hinedbam, bugay! Oo, nag-ano ng mga babae, bugaw! Anak ka ng tipaklong. Salbahe yung mama na yun. Baruin mo bugaw. Oo, yun ang komento. Yun ang sabi. Kaya ginanon. Ikaw ba naman, gawin mo yan sa lungsod mo, di ba? Sino hindi magagalit? Ikaw ay namumuno doon. At ayaw mo mapahamak ang mga taga-Davao dahil sa mga ganyang sistema. At ayaw mo madungisan ang lugar mo dahil sa ganyang sistema. Bababuyin lang ng matabang mama na yun. Isipin mo nga, ikaw ay nagtatrabaho ng maayos para sa kabubuti ng lungsod. Tapos merong dudumi at dudungis sa pangalan Davao, siyempre magagalit ka. Kaya ngayon nilusob. Hinedbam. Buti nga, headbam lang kung si, baka hindi lang headbam, meron pang, uppercut, meron pang, isang jombag. Di ba? Survey tayo mga kasama. Kung ikaw ang nasa kalagayan nun, ikaw ang namumuno sa lugar na yon, tapos merong dudungis sa lugar o sa pinamumunuan mong bayan, ano ang gagawin mo? Di ba? Ganun lang kasimple. Ang pinagtataka ng mga netizens kung totoo ang sinabi at revelasyon ni Vice President Sara, ano ang ginagawa ni First Lady Liza Marcos sa loob ng kwarto kung saan nakita ang nasawi nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Sinabi rin ni Vice President Sara na tila pagsisinungaling ang ginawa ni BBM sa 20 pesos per kilo ng bigas. Dahil sa palagay ni VP. Andiyan naman tayo sa 20 kilo. 20 pesos na kilo ng bigas. Sa grade 2 student nyo na naikwento yan. Baka mamaya, mabola nyo pa. Pero, isang beses lang nangyari yan. Kaso, ang pangit pa, mabaho yung ewan ko ba kung nabenta o talagang hindi tinangkili. Kasi nga, mabaho at maitim. Kung ikaw ba kakain ng maduming ganun, sasakit ang tiyan mo mga kasama. Hindi ka aya-aya. Baka magkaroon ka palang sakit. Wag na lang. Ibili mo na lang siguro ng kahit mataas-taas na presyo, pero ayos. Masarap kainin. Eto na. Meron na papasok lang na balita Talagang confirm na kinasuhan na sa ombudsman. Sino? Sino? Itong taga Batangas. Yan kasi. Sabi ko sa inyo, yabang-yabang kayo, mamud-mud kayo ng pera, harap-harapan sa camera. Ano nangyari? Te, ayos lang. Ayos lang, te. Happy? Happy ngayon ang kalaban mo. Dahil wala na kayo sa pesto at makakasuhan pa kayo. Tapos may revenge pa raw, sabi ni Aling Ledesma. Bakit? Sa ginawa nyo sa mga Duterte. Ano? Happy? Happy talaga ang sambayan ng Pilipino pag nangyari yun. Malapit na. Ulitin natin Masaya ba kayo? Duterte plus 2. Survey tayo. Baka makalimutan nyo Magsuot kayo ng kulay green sa araw ng halalan. Pumunta kayo sa presinto nyo at siyempre wag nyo kalimutan sabihin sa kapitbahay nyo. At doon naman sa mga
naghahantay ng mga bayad, ay huwag nyo na ho ibenta ang inyong boto. Pangit yan. Hindi uunlad ang buhay nyo pag ganyan ang mentalidad nyo sa sarili nyo. Ganito gawin nyo. Punta kayo sa kapitbahay, sa pinsan, sa mag-anak, endorso nyo Duterte. +2. At siyempre yung party list. Number 1, kilala nyo naman kasi nagna-number 1 yan. Pagdating yan, Senador Bongo, Senador Bato, Lambino, sino to? Richard Mata, si KIP, Senador Marcoleta, Senador Vic Rodriguez, Senador Pastor Kibuloy, sino pa hindi ko nabanggit, alamin nyo, ha? At yan ang tatandaan nyo, Duterte ang pag-asa, +2. Black vote nyo na. Huwag na kayong magpapasok ng basura. Pag nagpasok kayo ng basura, baka mangamoy na naman. Umalingasaw na naman. At saka huwag kayong magpapasok ng kulay dilaw at kulay pink. Wala yan. Rambul-rambul na mangyayari dyan. Kulay green lang. Duterte, kulay green. Tapos, period. Yun lang yun. Eto. Mas maganda sa mas maganda, iyak na. Face the consequence. Ika nga. Sabi ni, anong pag-uusap dito? Faces complain over alleged. Alleged ba yan? Hindi mo alleged yan eh. Totoo yan. Oo. Huwag nyo kami linlangin. Totoo yan. Kitang-kita sa video eh. Tapos sabihin alleged. Pasok. Sinampahan ng patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman ang re-electionist na si Batangas Congresswoman Jervil Luistro. Sa anonymous complaint, hiniling na imbestigahan ang kongresista dahil sa sinasabing pamimili ng boto, premature campaigning at paggamit ng pondo ng pamahalaan. Sa reklamo, inakusahan si Luistro na ginamit ang financial assistance ng pamahalaan para sa pangangampanya. Binaliwala naman ni Luistro ang reklamo at iwalang ibabasura ito ng Ombudsman Talaga dahil ba? sa kakulangan ng detalye. Talaga ba? Ibabasura ng ombudsman? Wait na lang. There's more. Aabangan namin yan kung ibabasura nga talaga yan. Dahil merong evidence. Nasa video. At saka, sinabi na rin ni BP Sara, di ba? Lahat ng nakuha nila sa mga amo nila, gagamitin lang nila yan sa botohan. Eto na nga, hindi nga nagkamali si BP Sara. Totoo nga. Nagpatunay pa dyan, isang mayor ng Baguio. Totoo nga. Ngayon, sasabihin nyo, walang ebidensya. Wow! Kwento nyo sa pagong. Baka kayo ay paniwalaan pa ng pagong. Pero sa sambayan ng Pilipino, hindi huubra yung mga panloloko. Tapos na yan. Tapos na kami dyan sa stage na yan. Naloko na kaya nga nakaisip na ang sabayanan na iboto ang Duterte. At doon sa distrito ng mga Bakulaw, Batangas, meron nag-comment sa akin, sabi sa akin, Kuya Goods, solid kami dito Duterte. Kahit ako ay taga Batangas, kinakahiya ko huyan. Sino? Ayan yung babaeng Batanggenya. Ayan comment sa akin yun. Di ba? Tuloy natin. Siya. Okay. Napanood nyo. Kaya kayo, taga Batangas, alam nyo na. Alam nyo na, ha? Isipin nyo mabuti. Kung kayo ay boboto pa ng ganyan, alam nyo na ang ginawa niyan sa mga Duterte. May nagsabi pala sa akin, sa Lucena, solid po ang PDP. Ang Duterte, solid. Salamat po, taga Lucena, taga Batangas, taga Laguna, nagsasabi na po sa akin, Kuya Good, solid po dito. Kasi kuha na po natin ng Maynila, Caloocan, Las Piñas, Taguig. Sa buong Mindanao, buong Bisaya, kuha na po natin. So, ang pangamba na lang po ng iba, sabi nila, baka madaya. Pero may pakiwari po ako. Meron akong pinanghahawakan galing doon sa klasiko. Magaling yung kaklasiko. 2020-21, ganun din ang sinabi niya sa akin. Kasi kasagsagan din ng ng unit team.
kasagsagan. Kaya nung sinabi niya sa akin, huwag ka mag-alala, landslide na. Hindi na ako nag-alala. Totoo nga, landslide. Kaya ngayon sinabi niya sa akin, huwag ka mag-alala, alam na this. Yari sila. Senator Bato, ano yung ipapaliwanag natin? Kailangan tayo magkaroon sa Senado ng solid. Tama. Dahil kung kukuha lang tayo ng 4, 3, 2, 7, kawawa naman ng ating BP Sara. Baka ma-impeach. Ipapaliwanag ko sa inyo, ang hinahanap para ma-impeach si BP Sara is 2/3. So, kailangan maging 15, 16, 17. Masolid natin yung Duterte plus 2. Kasi meron na tayong natitira sa Senado, yung mga nakaupo pa nung meron pa silang term eh. Kasi itong mga ito, ngayong midterm, yung iba re-electionist. So meron tayo doon. Andun pa si Senador Cayetano, andun pa si Senador Villar, andun pa si Villanueva, andun pa si Senador Robin. Basta may malakas pa tayong persa doon. Ito lang, yung Duterte plus 2 ang kailangan natin i-solid. Kaya sabi ni Senador Bato, ito, makinig kayo. Gusto ko lang laruin sa inyong lahat. Bakit namin ginawa ni Pangulong Duterte yung war on drugs? Bakit? Alam niyo ang rason? Ginawa namin yun hindi para kami yumaman, hindi para kami magkapera, kundi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng mga kabataan sa iligal na droga. Tama. At pangalawang rason, bakit namin yung ginawa? Sabi ni Pangulong Duterte, marami ng lugar dito sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lords. Muntik na tayong naging narco-state. Sila na ang nagdedesisyon kung sino ang pwede maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. So yan ang pupuntahan natin, pagiging narco-state, kung saan yung day-to-day affairs ng ating gobyerno, malokal man o national government, kontrolado na ng mga drug lords. Kasi napakarami nilang pera. Sobra-sobra ang pera nila. Kaya sabi ni President Duterte, Bato, isang bisis lang ako maging presidente. At ikaw rin, isang bisis ka lang rin maging chief PNP. We will never pass this way again. Sabi niya. Kaya, sabi niya, hindi ko pinangarap maging presidente. At ikaw rin, hindi mo pinangarap maging chief PNP. Tama. Pero ako'y naging presidente, ikaw ay naging chief PNP. Ito ay destiny natin. Si Lord ang may kagustuhan nito. Dahil meron tayong misyon dito sa mundo. At yan yung puksain ang droga, ang kriminalidad, at korupsyon. Kaya sabi ko, Larga sir, all in. Upakan natin. Yes sir, upakan natin yung problema sa droga. Tama yung Ang ginawa droga, ng Senador. hindi dapat bibihin yan. Tama. Walang dissenting approach pagdating sa problema ng droga. Yes! Anong kailangan? Kamay na bakal! Wag! Tingnan mo! Anong ginagawa nila ngayon dito? Ginagawa nilang hero ang mga drug lord. Tama. Lumaki ng ulo ng mga drug lord ngayon. Sila na ngayon, tumatakbo pang mayor. Sino yan? Kilala niyo ba? Yung nagdadrama-drama at bumabatikos ngayon kaya kung Goma. Kilala niyo ba? Halete? Ha? Ngayon, nakakagigil ka ngayon. Oo. Pagbalik mo, Senador, birahin anuhin mo ulit. Ibalik mo ulit yung ginawa ng Tatay Digong. Tsaka, hihintayin namin. Pag-upo nyo 10 plus 2, aabangan namin yung action nyo para mapabalik si Tatay Digong. At siyempre, alam nyo na, wait, there's more. Mangyari sa ating bansa ngayon. At anong ginawa? Yung mga patino na pulis, pinagsaset in contempt, pinagkukulong. Tama. Ano na mangyari sa bansa natin pag ganun? Kawawa ang bansang Pilipinas. Kaya mga kaibigan ko, alam nyo, nakita na niyo nangyari kay Pangulong Duterte. Yung kanyang mga karapatan ay binaliwala. Yung mga legal na proseso natin, dinidisregard. Ang ating konstitusyon na nagsasabi na hindi dapat dadalhin ang tao kahit saan kung walang order galing sa ating korte. Binaliwala nila, niyurakan nila. Bakit? Dahil gusto nila mawala
ang mga Duterte sa larangan ng politika. Ewan ko yung larangan, sa Bisaya ba yun o Tagalog? Tagalog. Oh, gusto nilang mawala ang mga Duterte. Yun ang kanilang plano. Yan ang kanilang ginagawa ngayon. Papayag ba tayo nun? Hindi. Sobra naman pang-aapi yan. Di ba? Tama. Kaya, para mapigilan yung mga pang-aabuso, ako'y nakikiusap sa inyo. Para ma-maintain natin ang checks and balances sa ating gobyerno. Wherein yung mga branches of government ay magkakaroon ng checks and balances. Walang mag-aabuso. Kailangan tayo magkakaroon ng isang Senado na solid, na aayaw sa mga pang-aabuso at tatayo kung ano ang tama. Kailangan natin ang Senado ay maukupay ng mga tao na may mga prinsipyo. Sino itong mga tao na tinutukoy ko? Wala nang iba ko itong Duterte. Siyempre, of course. Alam nyo, isa-isahin ko. So, listahan natin dyan. Ang kalbo ko man nakikita dyan. Attorney Jimmy Bundok. Yan. Napakagaling na abogado. At napakaganda yung kanyang plano para sa ating bansa. Mamaya na ako. Mamaya na. Senator Bongo. Yes. Mr. Malasakit. Kilala ninyo yung tao na yan. Yan ang tao talaga na walang ibang iniisip 24/7 kung paano makatulong sa kanyang kapwa. Kahit saan yung may problema ng tulong, talagang si Senator Bongo hindi natutulog. Pupunta talaga yan. Gagawa ng paraan para makatulong. Kaya, kailangan ibalik natin sa Senado. JB Hinlo, number 30. Napakagaling na abogado. Alam nyo, hindi sa porque kasama ko yan si JB Hinlo. Pag yan ay naging senador, napakaganda yung kanyang plano. 2 minutes lang daw. Siya na magsabi maya sa kanyang plano. Ako, bihira ako mag-appreciate ng isang legislative proposal galing sa isang tao. Pero kung makita mo yung proposal niya, napakaganda. Siya na mag-explain mamaya. Brilliant. Attorney Raul Lambino, napakagaling na abogado at magaling sa agriculture. Rodante Marcolita, Congressman Marcolita. Walang tatalo dito sa debate kahit sino. Yes, tama yan. Pastor Apollo Kibuloy, man of God. Ganda no? May mga abogado, merong man of God. Attorney Vic Rodriguez, ayaw na korupsyon. Kaya umalis siya sa gobyerno. Dahil nakikita niya hindi na maganda. Kaya itong tao na ito may prinsipyo talaga. Philip Salvador, premyadong aktor, multi-awarded. Ang puso niya ay grabe para sa mga mahihirap. Doc Marites Mata, magaling na doktor. Kaya kung makita nyo, yung komposisyon namin, abogado, doktor, Mr. Malasakit, isang pulis. Ang galing. Kaya sana, suportahan nyo. If you want to have a Senate na hindi magpapaganon, no? Hindi magpapaganon sa other branch of service, other branch of government, whether it be Malacanang or the judiciary, natatayo talaga na bilang independent body na hindi madidiktahan. Please, wag Yan ang gusto namin, Senador. Gusto namin na magkaroon na hindi mga nasisilaw sa kaban. Gusto namin yan. Yan ang hinihintay namin ngayong A12. Bakit? Napansin naman natin. 'Di ba? Meron dyan. SP. Ang nyari. 'Di ba? Pare-parehas kayo, magkakasama kayo. Pero nung nakontep yung isang mama, parang tagapagtanggol. 'Di ba? Ang nyari. Happy ba? Hindi. Oo. Ngayon, ito. Si Ate Amy, doon sa mga dorobo na nagkampi-kampihan para idala si Tatay Digong sa dahig, kailan kaya magsisimula yung patawag na yan? Yan ang gusto nating abangan. Pag yan sana magka-hearing diretso, ipakita sa media para alam, ha? Tapos pag nagkaroon ng tawag dito, ng resolusyon o ano nangyari sa kaso, sana malaman agad ng taong bayan. Diba? Para tuwan-tawa kung makulong. Kung halimbawa kampihan daw ng amo, yan ang problema. So, eto na naman, bumanat na naman. Meron naman isang tao. Akala namin nagpapahinga ka. Akala namin ang tawag dito, nangangampanya ka. Nangyari, bakit
May utos na naman ba galing taas? Yan sabi ni Aling Ledesma. Muling tinuligsa ni House Deputy Majority Leader Launan 1st District Representative Paulo Ortega si Vice President Sara Duterte dahil sa patuloy nitong pagtangging ipaliwanag ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. COA na nga nagsalita sa inyo eh. Oo, tinanggi ba ng COA? Hindi, di ba? Ang sabi ng COA, walang anomalya. Ayaw nyo pa rin makinig. Ayaw nyo pa rin maniwala. Gusto nyo pa rin ipilit yung mga gustuhan nyo. Diba? Napakasimple na sabi ng COA. Oh, sinagot na namin lahat. Wala namang ganyan eh. Diba? Ito, ang ginawa ng BP. Oh, lahat. Accurate. Oh, ano pa? Ayaw tanggapin. Naka-focus kayo lahat sa confidential fund ni BP Sara. Eh, yung confidential fund ni ano? Oh, yung flood control na problema, hindi nyo sinilip. Isang tao lang ang target nyo. Yan kasi... Oo, yan ang nakasulat sa playbook. Saka hindi kayo matigil-tigil kasi sabi ni Aling Rosemary, utusan kayo. Ha? Aray ko po, Diyos mo yung Marimar. Question din ito ang Vice Presidente kung ano-ano na ba ang naitulong nito sa bansa bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Question mo ang Vice Pangulo. Eh, hindi mo question yung sarili mo. Ikaw, ano ba na nagawa? Eh parang hindi nga kami, wala nga kaming alam na meron kang nagawa. O ang alam lang namin, o lagi kayong humaharap dyan, papa-interview, at birahin ang BP. Yun lang ang alam namin na nagawa nyo. Pero ang BP, wala kang alam? Eh, mahirap yan. Kasi alam namin ang BP, maraming trabaho. Maraming ginagawa yung satellite office nila. Yung mga na sasalanta ng mga sakuna. Nagpapadala kagad ng mga relief goods. Ito pa nga, yung pondo pa nga ng OBP para sa medical and burial, dinugas na. Ayan ang alam namin. Nagagawa rin ng pangalawang pangulo yan. Oh, di ba mga kasama, malaking bagay yan. Tapos ngayon, kakwestiyon ba naman? Sobra naman ata yan. Dagdag pa nito, bilang isang inihalal na opisyal na may pananagutan sa bayan, hindi pwedeng sabihing ayaw magpaliwanag. Sa Senado niya, wala na... Ayaw magpaliwanag, Diyos mo yung Marimar. Ay nako, kung may kaso, sampahan nyo sa korte. Ang ginawa nyo, impeachment. Kasi yan ang utos. Meron kasi naghahangad na maging vice presidente. Dahil, yun ang kanyang pangarap. At meron naghahangad kung sakali magkaroon ng problema, yung nakaupo, meron magte-take over. Sino? Yun ang sabi ni Aling Marie. Baka si ano. Di ba? Ganon ang mga pangarap nila sa buhay. Kaya kayo, question kayo, tanungin mo yung distrito mo. Ano ba nagawa mo sa distrito mo? Di ba? Mga taga Laingin. Ano ho ba ang nagawa nito? Matanong lang, meron ho bang magandang nagawa ito sa inyo? Baka mamaya wala. Baka yung ayos na mga kalsada ay pinagiba, di umano, at ginawa ng problem. Masabi lang, type nyo sa comment section kung ano yung nagawa nito sa inyo. Nang takas si VP Sara at dapat handa na siyang sagutin ang lahat ng mga tanong at harapin ang katotohanan. Nananatili namang tahimik ang pangalawang pangulo kaugnay ng ginagawang paghahanda sa nalalapit nitong impeachment trial. Ipinauubaya na rin niya sa kanyang legal team ang preparasyon para rito. I've not been thinking about that. I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. They've been preparing for it since the moment one of the members of the House of Representatives announced that there will be an impeachment, and that was October 2020. So right now, I leave it up to the lawyers. Dagdag pa nito, hindi siya nababahala sa kahihinatnan ng impeachment trial. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Paano mababahala si BP Sara? Wala namang anomalya nangyari. Pinaliwanag na rin ng ombudsman. Confidential fund nga sisilipin nyo. Aba naman. Dahil nga politika, doon kayo nakapokus. Hindi makapasok si BP Sara sa 2028. Hinahadlangan nyo agad. Di ba target nyo? Si BP Sara? Hindi kayo umabante. Eto na, impeachment. Ang bilis. Sabi ni, yung 777, gumamit pa kayo ng ganung halaga para lang pumirma.
Sino nagpatunay niyan? Nagpatunay niyan, taga Mindanao din, taga Zamboanga ba yun? Yung tinaas ni BP Sara yung kamay? Totoo. Dahil hindi sila nabigyan ng pondo kasi hindi sila pumirma. Di totoo nga. Kailangan pala pumirma ka para may budget ka. Ay doon sa mga hindi pumirma, okay lang yan. Babawi kayo pagdating ng pagkapanalo na ng Duterte plus 2 at siyempre pag-upo ni BP Sara sa pagka-presidente. Babawi kayo. At doon sa mga durobo, wala na magtitiwala sa inyo. Kilalang kilala na, basura kayo. Basura ang dapat itawag sa inyo. Wala kayong saysay. Puro kayo pera. Ganun na lang. Eto, BP Sara, sabihin mo lahat dito sa mga ito kung ano yung mga plano nila. Inireklamo laban kay Pulong. Political attack lang yan eh. Diba? Sinabi na natin, yung mama na yan na hinedbam ni Pulong, nagbubugaw. Kahit ako naman diba? Lalo na kung malaman pa ng mga kamag-anak niyang sarap. Nako. Tama lang yun. Kung Pulong yung ginawa mo. Hindi kami nagagalit. Sa mga taga-Davao, alam nyo naman yan lahat, diba? Huwag niyong pababayaan si Kong Pulong. At doon, sa tagal-tagal na video, February pa. Estratehiya nyo lang yan. Mainggit na kayo dahil panalo na si Kong Pulong. Politika ang nakikita ang motibo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing reklamo na physical injuries at grave threats sa kanyang kapatid na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, gumagawa ng ganitong mga isyu ang kasalukuyang administrasyon upang matabunan ang totoong mga isyu ng bansa. Ngayon naman, 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako ay bigla na lang merong nag-file ng complaint kay Congressman Pulong. Paraan din diba? Sinagot na rin yan ni Kong Pulong nung isang araw sa Dahig. So, yan lagi ko yung bibigyan ng magandang update at sasabihin ko na ito sa inyo, 7 araw na lang mag-ready na kayo. Pagdating ng umaga, pagising nyo at 12 ng umaga, sulat kagad Duterte plus 2 kung sino man sa inendorso ni BP Sara o inendorso ni Tatay Digong, basta isolid nyo yung Duterte. Yan ang panalo natin At siyempre, yung party list, wag niyong kakalimutan yung party list. Yan ang mga pag-asa natin At ikwento nyo sa inyong kababayan, kapitbahay, kung halimbawa, meron kang kamag-anak sa abroad, nung hindi pa nakakaboto, meron pa silang pag-asang bumoto. Hanggang sa muli mga kasama, bye-bye!